May sugal story. Hi Madam Hazel. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rosal. Gumawa po ako ng dummy account ko para ma-share ko ang storya ng sugal ko sa inyo. Hindi pa po kasi ako handang ipakilala yung tunay kong pagkatao dahil hanggang ngayon balot parent po ng takot ang buhay ko. Matagal na po akong nakasubaybay sa inyo simula pa nung unang YouTube nyo na na-terminate. Nakakalungkot po, pero buti na lang nahanap ko po kayo sa Facebook. At hanggang ngayon isa pa din po ako sa mga silent supporters nyo. Hindi lang po sa mga laro nyo, kung hindi sa mga achievement nyo sa buhay. Nasubaybayan ko po. Heto na ang aking kwento. Ang probinsya ko po talaga ay sa Samar. Mahirap po ang buhay naming ng pamilya ko doon. Isang magsasaka ang aking mga magulang at meron akong 5 kapatid na maliliit pa. Ako ang panganay sa aming magkakapatid at hanggang high school lang ang aking natapos. Dahil sa awa ko sa aking magulang, naisipan ko pong lumuwas sa Manila para maghanap ng trabaho. Alam ko mahirap ang buhay sa Manila pero naglakas loob akong pumunta. Ang una kong naging trabaho sa Manila ay naging isang waitress ako sa kainan. Siya nga pala meron akong kaibigan sa Samar na nakapunta din sa Manila para maghanap ng trabaho at sa kanya ko nalaman na naghahanap pa sila ng trabahador sa trabaho nila. Siya ang nag-refer sa akin sa trabaho na yon. Tumagal ako ng 6 months sa agwa waitress ko doon. Natigil na lang eto nung meron akong nakilalang customer na nag-alok sa akin ng mas magandang kita. Tinanong ako ng customer naming nato kung magkano ang sinasahod ko dito. At nung sinabi ko sa kanya na ganto lang ang sinasahod namin, in-offeran niya ako na mag-apply sa bar nila. Nung narinig ko ang salitang bar, noon agad akong napahindi. Dahil sa lugar naming noon kapag sinabing bar nandun ang mga merong babaeng nagsasayaw o nate-table ng mga customer. Kaya agad kong sinabi sa customer naming na yun na hindi ako interesado at okay lang ako ngayon sa trabaho ko. Hanggang lumipas pa ang mga ilang linggo bigla akong nakatanggap ng tawag galing sa magulang ko at ang sabi nila ay kailangan kong magpadala ng malaki dahil nasa hospital ang isa sa mga kapatid ko. Na-dengue ang kapatid kong bunso nun at dahil Saturday ono ng boses ng nanay ko na takot bigla akong napaluha dahil nung mga panahon na yun sakto lang talaga ang napapadala ko sa kanila at nagtitira lang ako ng pambayad ko sa aking inuupahan noon. Sabi ko sa nanay ko gagawan ko agad ng paraan para makahanap ng pera. Hanggang sa noong kinagabihan na yun tiyempo kumain ulit ang customer naming noon na nag-alok sa akin magtrabaho sa bar nila. Hindi na ako nagdalawang isip noon kung lalapitan ko ba at tatanungin kung available pa ang offer niya. Paglapit ko pa lang sa mesa nila nakasmile na siya sa akin. At hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at tinanong kung pwede pa ba ako sa bar nila. Wala na akong ibang iniisip noon. Ang gusto ko na lang noon ay makapagpadala ako sa mga magulang ko sa probinsya. Sumagot yung customer namin at sabi oo naman, basta ikaw walang hindi. Kinabukasan nagpaalam na ako sa restaurant na pinagtatrabuhan ko, hindi ko sinabing lilipat na ako ng trabaho. Ang sinabi ko lang kailangan kong umuwi sa probinsya namin dahil meron sakit ang aking kapatid. Pinuntan ko na yung bar. At nadatnan ko doon si Kuya Mike. Siya yung nag-offer sa akin ng trabaho. Pinapasok niya ako sa office ng boss niya. At nagulat ako dahil hindi pala Pinoy ang boss niya. Isa etong Chinese. Hindi ko alam paano ko kakausapin yung boss niya noon dahil hindi naman ako maalam sa English dahil high school lamang ang natapos ko. Tinutulungan na lang ako ni Kuya Mike noon para makausap yung boss niya. Kinakabahan ako noon dahil iba yung tingin ng Chinese sa akin. Hindi naman sa nagyayabang pero meron naman akong itsura at maganda ang aking katawan.
Maitim literal ang aking kulay dahil lumaki ako sa probinsya at sa bukid. Pero masasabi ko naman na makinis ang balat ko at kaya kong makipagsabaybayan sa mga naka-bikini sa labas. Opo, pagpasok ko pa lang sa bar na yon, tumambad na sa akin yung mga babae nilang naghahanda para sa show nila nung gabi na yon. Inexpect ko na anong dadatnan ko kasi ganun yung mga napapanood ko sa TV noon. Hindi ko lubos maisip ngayon na malalagay pala ko sa gantong sitwasyon. Totoo pala talagang nangyayari heto. Habang nasa loob came ng office ng boss lumabas si Kuya Mike noon para mag-yosi. Nakakasalita naman ng konting Tagalog ang Chinese, pero hindi ko pa rin masyadong naiintindihan. Hanggang sa nakabalik na si Kuya Mike at sinabi ng boss sa kanya na pag-start na ako bukas. Kinabukasan, alas 3 p.m. ang lagi ang call time naman sa trabaho dahil meron pang mga rehearsal daw at sa makeup. First day ko eto at pinakilala ako ni Kuya Mike kay Ate Belen. Si Ate Belen ang humahawak sa mga babae. Pagkakita ko pa lang kay Ate Belen natakot na ako dahil masungit talaga ang itsura niya. Pero noong nakausap ko na siya, nagiging panatag na din ang loob ko dahil mabait naman pala siya. Inabot niya sa akin yung damit na isusuot ko. Pagkakita ko nga noon nasabi ko sa kanya, "Nasan po yung pambaba?" Akala ko kasi pang taas na damit lang yun. Nagulat ako nung sinabi niya yun na yun. Isang pirasong damit na pula na makinang ang damit na binigay niya sa akin. Singlaki lang ng damit ng isang maliit na bata. Sabi niya sa akin doon ako sa likod magbihis. Habang naglalakad ako hindi ko napigilan mapaiyak. Nanginginig ang kamay ko nun. Nagbihis na ako, at may salamin na malaki. Nasuot ko na yung damit na halos matakpan na lang ang utong ko. Medyo kalakihan po ang hinaharap ko kaya talaga namang sakto lang ang damit na binigay nila sa akin. Siguro kung iba ang magsusuot may pang matatakpan sa hinaharap nila. Pero dahil ako nga ang may suot nun halos wala nang matakpan. Sobrang ikli pa. Kaya habang naglalakad ako, lagi ko inihila pababa dahil hindi ako sanay. Naka-heels din ako doon kaya hirap na hirap akong maglakad. Hindi ko alam noon kung paano ako lalabas dahil nahihiya talaga ako ng sobra. Pagpasok ko sa room kung saan nandun lahat ng talent lalo akong nahiya. Iba kasi ang mga tingin talaga nila sa akin noon. Wala pa akong nakakausap sa mga kasamahan ko noon. Halos si Ma'am Belen lang kasi ang nagtuturo sa akin noon kung ano ang gagawin. Maggagabi na noon at dito na nagsimula ang trabaho namin. Hindi ako makatingin ng diretso sa mga taong pumapasok sa bar noon. Nakatingin lang ako lagi sa baba hanggang sa tinawag ako ni Ma'am Belen at pinakilala sa akin ang isang Malaysian na lalaki. Regular customer daw nila yun at halos lahat ng bagong babae na pumapasok sa bar na yun ay tinetable niya. May dagdag ko lang pala. Hindi lang basta-bastang bar ang napasukan ko dahil halos ang guest dito at mga hindi Pinoy. Pero meron pa rin namang mga Pinoy na pumupunta. Nagtataka nga din ako dati kung bakit ako yung naisipan ni Kuya Mike na mag-apply kaya natanong ko sa kanya kung bakit, at ang sinagot lang niya, malakas daw ang dating ko. Siguro dahil malaki yung hinaharap ko. Balik na tayo sa una kong guest na Malaysian. Katulad ng sabi ko hindi ako maalam magsalita ng English noon kaya tahimik lang ako palagi. Marunong na din magsalita ng Tagalog ang Malaysian kaya hindi ako masyadong nahirapan. Madikit lamang ang balikat ng Malaysian na iyon sa akin lumalayo na ako. Hanggang sa dumating na ang order namin at nagsimula ng uminom, yung ang unang beses na makakatikim ako ng alak dahil hindi naman talaga ako umiinom, pagtikim ko palang napakunot na ang kilay ko. Meron kaming mga kasama sa table namin noon, dahil di lang naman mag-isa pumunta yung Malaysian sa bar.
Meron siyang mga kasama at meron din silang table na babae. Dun ko unang nakausap o nakakwentuhan ang mga kasama ko. Habang tumatagal nagugustuhan ko na ang lasa ng alak. Doon ko nalaman na malakas pala akong uminom. Dahil hindi ako nakakaramdam ng pagkahilo nun. Gusto ko lang uminom ng uminom. Hanggang sa nagkakatanhan na nga at nagsasayawan. Nawala na yung hiya ko nun nakakaramdam na ako ng saya. Nag-bill out na ang mga guest noon at kinausap ulit ako ni Ma'am Belen. Gusto daw ako ilabas ng guest. Alam ko na noon kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil kahit naman lumaki ako sa probinsya aware na naman ako sa mga nangyayar sa loob ng bar. Sumagot ako noon sa kanya ang sabi ko, "Ma'am, hindi ko pa yata kaya. Meron na akong karanasan sa sex. Dahil nagkaroon na ako ng boyfriend sa probinsya namin. Pero hindi ko pa naranasang makipagsiping sa hindi ko mahal." Ang sagot ni Ma'am Belen sa akin nun. Malaki daw magbigay ng tip ang Malaysian na yon. Doon pumasok bigla sa isip ko kung paano ako napasok sa gantong trabaho. Kailangan ko pala kumita ng malaki para mapadala ko sa magulang ko sa probinsya. Sa madaling salita sumama ako at doon na nga nangyar ang unang beses kong maranasan makipagsiping sa hindi ko mahal. Pagpasok pa lang naming sa kwarto kahit naramdaman ko na konti yung tama ng alak nasa ustong pag-iisipan pa naman ako noon. Kinakabahan ako na natatakot sa pwedeng mangyar. Pag-upo ko pa lang sa kama hinahawak-hawakan na ako ng lalaki. Nakikita ko na siyang hinuhubad niya pakunti-konti yung suot niya, hanggang sa nahiga na siya sa kama at pinapatong ako. Ginawa ko na lang yung dapat. Pikit matang nilulunok lahat ng sakit at hirap na dinanas. Kapag iisipin ko yung mga panahon na ta, nandidear parent ako sa mga ginawa sa akin ng hayop na lalaki na yon. Nung natapos na came, nakatulog na ang lalaki. Nagpahinga lang ako ng konti dahil hinang-hina ako sa nangyar. Nung nahimasmasan na ako, nagpaalam na ako sa kanya na aalis. Inabutan niya ako ng 3K nun tip lang niya yun dahil ang bayad ko sa gabi na yun ay diretsyo na kay Ma'am Belen. Habang nasa elevator ako na hinang-hina ang tanging nasa isip ko lang noon ay makakapagpadala na ako ng pera sa magulang ko. Naghanap-hanap ako ng convenience store nun kung saan pwedeng magpa-Gcash. 3K lang ang pera ko nun dahil hindi ko pa nakukuha yung sahod ko dahil kakaumpisa ko pa lang sa trabaho pero pinadala ko na agad yung kinita ko galing sa tip ng unang guest ko para makatulong sa gastos nila mama. Habang tumatagal nakakasanayan ko na ang trabaho ko. Everyday same routine. Pare-parehas ang mga nangyayar pero iba-ibang lalaki lang ang nakakasiping para sa pera. Tinanggap ko na ang kapalaran ko dahil pinasok ko na. At dito napapasok ang kwento ko kung paano ako nalulong sa sugal. Dahil mga babaeng gising sa gabe, tulog sa umaga came. Nagkakaroon din came ng day off. Isang araw kasabay kong nag-day off ang isa sa mga kasama ko. Siya din ang kasama ko sa inuupahan ko dahil lumipat na ako ng apartment na mas malapit sa pinagtatrabuhan ko, siyempre para makatipid din sa pamasahe. Share kaming nagbabayad sa mga bills sa bahay. At hindi naman din came nag-stock ng mga pagkain dahil hindi naman din came kumikan madalas sa bahay. Nasa sala siya noon at nakahiga sa sofa, busy siya sa cellphone niya. Hindi ko na nga halos makausap. Hanggang sa tinanong ko siya kung anong pinapanood niya. At sumagot siya, hindi ako nanonood. Naglalaro ako. Tapos nung nilapitan ko siya nakita ko yung nilalaro niya. Nagtanong ako, ano yan? At dun sabi niya slot daw, kung hindi ako nagkakamali Chinese New Year pa ang nilalaro niya nun. Nagtataka ako kung bakit may pera sa baba. At dun ko na nga nalaman na sugal pala eto. Sugal pala ang pinagkakaabalahan niya. Ang sabi ni Maria,
Hindi niya totoong pangalan sa lungguhit na karanas na daw niya manalo ng malaki sa laro na yun kaya kahit hindi niya sinabing subukan ko. Nagpaturo ako sa kanya kung paano ba gumawa ng account. Nakagawa na nga ako ng account at nagsimula ng maglaro. Unang deposit ko lang noon ay 100. Matagal ko nilaro dahil bawat pindot ko humihinto ako ng mga ilang segundo para tignan yung mga pattern at mapag-aralan. Nung unang laro ko hindi ko man naranasang manalo. Araw-araw tuwing uuwi Kane galing sa trabaho naging routine na amin parehas ng kasama ko sa bahay ang maglaro. Isang site pa lang noon ang kilala namin. Mahilig ako manood ng mga nagsusugal noon sa YouTube para alam ko kung ano din lalaruin ko. Hanggang sa nakita ko na nga yung channel mo Madam Hazel. Yung unang channel mo pa yun noon kung saan meron ka din mga video kasama ang pamilya mo. Halos napanood ko lahat yun noon nung hindi pa na-terminate yung channel mo na yun. Kaya isa talaga ako sa mga supporters mo. Kahit lagi lang akong tahimik. Nanonood nung napanood ko na nga ang mga nilalaro mo. Tinry ko yung slot na Super Ace dahil doon ka madalas noon maglaro at manalo. Doon ko nasubukan mag-deposit ng malaki na abot ng 5,000 pero hindi naman isang deposit ohan. Paonti-onti hanggang doon ko naranasang manalo din. Pinakamalaking panalo ko na noon is 500 agad nagwi-withdraw na ako. Pero noong napanood kita maglaro ginaya ko yung mga teknik mo na magtataas ka ng bet kapag malaki na ang balance. At dahil dun naranasan kong mag-withdraw ng 8,000. Same routine lang yan everyday. Trabaho, sama sa guest, uwi ng bahay tapos excited ng maglaro. Sobrang lulong ko na sa sugal Madam Hazel. Mas asabi ko yun dahil ginigilangan ko ng asto ang mga guest ko magkaroon lang ng malaking tip. Dito ko naranasan sa isang gabi makakatatlo akong lalaking makakasex. Kahit na pagod na ang katawang lupa ko hindi ko pero nararadman dahil excited ako palaging umuwi dahil may akong pang cash in sa 7-Elevens galing sa tip ng mga guest ko. Ganyan na ako kalulong. Nung una hindi ako pumapalya sa pagpapadala ng pera sa magulang ko sa probinsya pero ngayong huli kahit 1,000 hindi ko mapadala sa kanila dahil mas inuuna kong magsugal. Kapag tinatanong nila kung anong nangyayari sa akin, sinasabi ko na lang na nadidelay lang ang sahod ko ngayon dahil mahina ang restaurant. Hindi pa kasi alam ng magulang ko na matagal na akong hindi nagtatrabaho sa restaurant. Siyempre ayokong malaman nila ng anak nila ay isang GRO na sa Manila. Ang importante na lang sa akin natutulungan ko sila. Ang problema ngayon lubog na ako. Dito na rin dumating ang puntong pati kasama ko sa apartment na kaaway ko na. Aminado naman ako kasalanan ko kung bakit kami nag-away. Isang araw kasi sobrang giyang ako sa maglaro. Naubos na ang pondo ko sa aking Gcash kaya nagamit ko yung mga perang dapat pambayad naming sa inuupahan namin. Hindi lang yun isama mo pa pati pambayad ng kuryente. Hindi naman mataas yung bill naman sa kuryente dahil wala naman kami masyadong gamit sa bahay. Pero ayun na nga, nasugal ko lahat hanggang sa natalo. Nag-away kami ng kaibigan ko hanggang nag-decide siya na humiwalay sa akin. Ako na lang mag-isa sa inuupahan ko noon, hanggang sa may nakilala akong lalaki. Nakilala ko tong lalaki na nagtatrabaho sa 7-Elevens. Dahil araw-araw nga akong diretso sa store na ta. Laging siya din ang natsetsempuhan kong cashier. Hanggang sa nagulat na lang ako isang araw meron nagte-text sa akin. Siya pala. Hindi ako madalas sumagot sa mga text noon dahil kung kani-kanino ko na binibigay yung number ko. Pero siya lang ang bukod tanging nireplyan ko dahil nawiwirduhan na ako nung panahon na iyon sa mga time text niya. Lagi kasing nagkakataon kapag palabas na ko sa 7-Eleven meron agad na nagti-text sa akin.
Ingat ka miss, ang ganda mo ngayon. Ang bango mo. Mga ganyang text palagi ang nare-received ko. Hanggang sa nireplyan ko na nga at nag-usap na came, at inamin naman niya na siya yung cashier sa may store. Dumaan ang mga ilang linggo nagkamabutian came ni Carlo. Hindi niya tunay na pangalan. Tuwing uuwi na ako galing sa trabaho diretso ako palagi sa 7-Eleven para magpa-Gcash. Hindi pero nagbabago yang routine ko na yan hanggang magtanong na siya kung saan ko ba daw ginagamit yung Gcash at kailangan ko araw-araw magpa-cash in. Sumagot ako sabi ko meron kasi akong nilalaroan. Laking gulat ko nung sumagot siya. Naglalaro din ako sa mga online casino, at doon nagtawanan na came. Day off ko noon at day off din niya. Sakto ako na lang mag-isa sa bahay dahil wala na nga ang kaibigan ko. Nagtambay came sa bahay. Uminom came noon habang naglalaro. Pinapanood ko siya kung paano siya magsugal. Hindi naman siya malaki magbet halos same lang came ng laro. Hanggang sa naubos na ang balance at natalo. Wala na kaming ibang mapanood nun kaya nagkwentuhan na lang came ng buhay-buhay. Umiinom came habang nagyoyosi nang biglang umulan. Pauwi na sana siya nun pero wala siyang payong na pwedeng gamitin. Hanggang si ate mong Makati day off, pero gustong makaisa. Panatag na yung loob ko kay Carlo. Naglolokohan lang came noon hanggang biniro ko na kunyar hahalikan. Aba ang loko hindi humilag. Kaya doon, sa gabing malakas ang kulog at ulan. Nagsama ang katawan namin at naging isa. Solve na solve kaming dalawa at kinabukasan na came nagising. Kinabukasan dali-dali siyang umalis dahil duty pa siya ng gabi. Ako naman din kailangan ko na din mag-ayos dahil may trabaho na din ako. Pumasok na ako sa trabaho. At excited na ulit umuwi. Dati excited umuwi para makapagpa-cash in. Pero noon excited na umuwi dahil makikita ko ulit si Carlo. Naka-duty siya nung gabi na yun at nagtambay ako ng konti sa 7-Eleven. Kapag nakalaro na ako ng isang beses, umuuwi na ako. Hanggang sa tinanong ako ni Carlo kung pwede ba daw niya akong ligawan. Sumagot naman ako agad na, ngayon ka pa manliligaw kung kailan may nangyar na sa atin. To make this story short naging came agad ni Carlo at nagsama na came sa isang bahay. Alam ni Carlo kung ano trabaho ko, at tinagap niya ako. Nung una okay ang pagsasama namin ni Carlo. Not until nalulong na siya sa sugal, na wala nang ginawa sa buhay kung hindi magsugal maghapon. Nag-resign na siya sa trabaho. Hindi pala siya nag-resign. Natanggal siya dahil nahuli siyang nagnakaw. Nag-cash in siya sa Gcash niya ng pangsugal. Hanggang sa mahuli siya at pinatalsik. Buti na nga lang hindi siya pinakulong. Ako yung tumulong sa kanya para mabalik yung ninakaw niya. Dito na mag-uumpisa ang kalbaryo ko sa buhay dahil sa sugal. Abangan ang part 2. Gusto mo din bang i-share ang kwento mo? Mag-PM ka lang sa Facebook page na Kwento Mo kay Hazel. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod.